Samantala, update sa mga pagsisikap at mga hakbang para sa modernization ng Philippine Orthopedic Center ating tatalakayin. Kasama si Dr. Jose Pujalte Jr., Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Dr. Pujalte, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyong dalawa at salamat sa inyong paanyaya. Doc, ano po ang pinakahuling update sa modernization efforts ng Philippine Orthopedic Center, lalo na sa pagpapalawak o pag-upgrade ng pasilidad at kagamitan para sa orthopedic at rehabilitation services? Sa ngayon po, sa tulong ng pamahalaan, nagpapasalamat kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umpisahan na po at ang aming rehab Apex building. Ito po ay matatapos next year at ito po ay para sa rehabilitasyon ng mga pasyente, hindi lamang po sa mga may kapansanan sa buto at kasukasuan, pati na rin po yung mga na atake ng puso, na stroke, lahat po yan ay maaalagaan namin dito sa bagong building na itinatayo. Doc, paano po nakakatulong ang mga bagong programa o inisyatiba ng POC upang mapabuti po natin ng ating referral system at access ng ating mga pasyente sa orthopedic at rehabilitation care sa iba't ibang rehiyon po sa bansa? Ito nga po, no, sa nagpapasalamat din po tayo sa Office of the President at kay Congressman Acop siya po ay pumanaw na, pero bago po yun ay nagbigay po sila ng mga robotic equipment sa aming rehab department. Kaya ibig sabihin po dito ay mas marami tayong natutulungan ng mga pasyente sa hindi lamang po sa Metro Manila, pati rin po sa buong Pilipinas. Okay, Doc, sa ilalim po ng Universal Healthcare at mga specialty center initiatives ng DOH, ano po ang papel ng POC sa pagpapalakas ng trauma care, rehabilitation at musculoskeletal services sa bansa? Kami rin po, no, sa utos po ng Pangulo at aming kalihim na si Secretary Herbosa, kasama po kami sa ZBB o sa Zero Balance Billing. Sa gamit po ng basic accommodation, ang bawat Pilipino po ay matutulungan namin na pumasok sa ospital, na sa aming ospital dito sa Philippine Orthopedic Center, na walang babayaran sa kanilang paglabas. Ibig sabihin po ay sagot namin ang kanilang pagpapagamot, ang kanilang operasyon, at pati na rin po ang ibabayad sa mga doktor at nurses. Doc, ano naman po ang ating mga konkretong hakbang na ginagawa upang mapahusay po natin ang kalidad ng serbisyo? Halimbawa po sa quality management, sa training at research para po sa orthopedic at rehabilitation medicine. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy po ang aming tinatawag na PGS journey. Kami po ay naging Silver Trailblazer Awardee last year. Tuloy-tuloy po ang pagiging professionalization ng aming whole medical and non-medical staff. Maliban po doon ay meron po kaming bagong orthopedic Apex building na nabuksan lang nung last year, at mas marami po kaming nagagamot ng mga pasyente sapagkat meron po kaming tinatawag na ambulance surgery. Ang ambulance surgery po ay yung pasyente ay darating sa umaga o operahan at nakakauwi na po sa hapon o kapag wala na pong ang anesthesia. Okay, Doc, Ito po ay mga konkretong hakbang para mas marami pong Pilipino ang matulungan sa kanilang problema sa buto at kasukasuan. Okay. Doc, may mga bagong training programs o residency o professional development initiatives po ba ang POC para mas mapalakas pa ang kakayahan ng mga doktor, therapists at health workers? At ano-ano po ang mga ito? At totoo yun, no, Joshua. Ang Philippine Orthopedic Center bilang isang Apex Medical Center ay hindi lang po nagbibigay kami ng residency programs sa orthopedics.
anesthesia and rehabilitation medicine, meron na po kami mga tinatawag na fellowship programs. Ito po yung subspecialization. Ibig sabihin po ay kung ang orthopedic surgeon o yung rehabs doctor ay gusto pang magdalubhasa, no? Katulad po ng fellowships po sa tumor, no? Sa musculoskeletal tumor, sa hand surgery, sa trauma, at sa arthroplasty or ibig sabihin po ay yung mga pagpapalit ng mga kasukasuan ng bakal at plastic. Doc Pujalte, ano po ang mga pangunahing hamon naman po na kinakaharap ngayon ng POC sa inyong modernization tulad na lamang sa infrastructure, manpower o pondo at paano niyo po ito tinutugunan? Ang pinaka nagiging problema po namin ay ang staffing. Maari pong kailangan po pa namin ng mga espesyalista at mga residente at hindi po natin maaalis na ang mga nurses po natin ay pumapasok at pagkatapos ng 1 o 2 taon ay nagre-resign sapagkat sila po ay hinahanap na sa abroad, no, na nakakakuha po sila ng mga trabaho sa ibang mga lugar sa labas ng Pilipinas. Pero maliban doon, tuloy-tuloy po ang mataas na moral ng mga empleyado sa Philippine Orthopedic Center. In fact, we just celebrated our 81st year, 81 years old na po ang Philippine Orthopedic Center, and we were founded in 1945. Okay, congratulations Doc sa inyong 81st anniversary. Ano pa po ang maaasahan ng publiko sa inyo pong modernization dyan sa POC at mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan? Ang gusto po natin tulungan ang initiative ng First Lady, ito po yung pag-alaga at pag-uraga ng mga OFWs. Ang mga OFWs po na na-aksidente abroad at inuuwi ay sila po ay nadadala sa aming ospital at natutulungan namin. Sila po ay yung mga nababalian na aksidente, na sasagasaan at iba pang mga sakuna na nangyari po sa kanila. Kami po ay tumatanggap ng mga OFW at tuloy-tuloy po ang serbisyo ng Philippine Orthopedic Center. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jose Pujalte Jr., Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center.